Noong dekada ika-60 taon, ang Eastside High School ay isa sa pinakamatagumpay na paaralan sa Paterson, New Jersey. Si Joe ay isang guro sa paaralang ito, at hinahangaan siya ng kanyang buong klase dahil nagtuturo siya ng mahahalagang bagay ng may kabaitan habang may nakakatuwang mga palaro. Isang umaga, naantala ang kanyang klase ng ang kapwa-guro na si Frank ay sinabi sa kanya na nagdaraos ng pagpupulong ang executive board ng union na wala sila. Dahil galit na galit, pumunta si Joe sa pulong at sinigawan ang lahat dahil sa hindi pagsuporta sa kanyang mga ideya sa reforma at palaging sumusuko sa sandaling hilingin sa kanila ng lokal na pamahalaan na manahimik sa mga bagay-bagay. Dahil napapagod na sa ugali ni Joe, pumayag ang board na ilipat siya sa ibang paaralan. Makalipas ang 20 taon, ang Eastside High School ay lumala hanggang sa puntong tinawag itong lugar ng karahasan. Ang gusali ay nawalan ng kinang, at ang mga mag-aaral ay hindi na alam ang kahulugan ng mabuting pag-uugali. Ang pananakot at karahasan ay nasa bawat bulwagan, hindi sila nakikinig sa mga guro at binubugbog pa sila kapag sinubukan nilang makialam, mayroon ding mga ilegal na sangkap ay ipinamimigay na parang candy. Karamihan sa mga mag-aaral ay hindi man lang makapasa sa pinakamababang pagsusulit sa pangunahing kasanayan, at ito ay masamang balita para kay Mayor Butman na ayaw mawala ang paaralan sa pangangasiwa ng estado dahil maaapektuhan siya nito sa halalan. Si Frank na ngayon ay superintendent ng paaralan, at si Ginoong Rose Enberg na abogado ng lupon ng paaralan ay binanggit ang tanging lohikal na conclusion, dapat nilang ibalik si Joe. Hindi gusto ni Butman ang ideya, ngunit inaprubahan niya ito dahil wala siyang pagpipilian. Pinuntahan ni na Frank at Rose Enberg si Joe na nag-aalok ng posisyon na punong guro sa Eastside, ngunit tinanggihan sila ni Joe na nagpapaliwanag na alam niyang gusto lang ng alkalde na iligtas ang kanyang sarili at hindi ang mga bata. Gayunpaman, nagawang baguhin ni Frank ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay hindi pa nakagawa ng pagkakaiba sa ngayon sa lahat ng kanyang ginawa, at hindi niya dapat dalhin yun sa kanyang libingan. Kinabukasan ay nagpakita si Joe sa Eastside bilang bagong punong guro. Nagsagawa siya ng isang pagpupulong kasama ang iba pang mga guro at agad na pinakita ang kanyang pagiging mataas na sinasabing siya lamang ang magsasalita sa lahat ng kanyang mga pulong. Pagkatapos humingi ng listahan na may mga pangalan ng bawat estudyanteng sangkot sa mga gawaing kriminal, inutusan niya ang tagapag-ingat na linisin ang mga dingding at humingi siya ng tulong sa sinumang estudyanteng pinaparusahan. Si Mr. Darnell na guro sa Ingles ay ibinaba ang posisyon sa pagiging assistant ng football coach. Magkakaroon ng mga gwardya sa mga pasilyo upang tulungan silang ihinto ang karahasan, at ang lahat ng mga guro ay dapat tumutok sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa kanilang susunod na pagsusulit dahil ang paaralan ay nangangailangan ng 75% ng pag-aproba dahil noong huling pagkakataon ay wala pa ito sa 40. Sumunod ay nagpatawag si Joe ng isang pagpupulong sa paaralan, kung saan ang lahat ng nanggugulo mula sa listahan ay dinala sa entablado. Pagdating ni Joe ay nakita niya si Kenesha. Natuwang-tuwa na makita siya dahil dati niya siyang punong guro sa elementarya. Si Joe ay umakyat sa entablado at humiling ng katahimikan ngunit walang pumapansin sa kanya, at ang mga nanggugulo ay tumawa pa ng hiniling niya sa kanila na kantahin ang kanta ng paaralan. Nang makita na hindi sila magbabago, nagpasya si Joe na tanggalin ang lahat ng mga nanggugulo at nangako sa iba pang mga estudyante na wala nang mang-iistorbo sa kanila. Pinalabas ng seguridad ang lahat ng mga estudyante na nasa entablado at sapat na ito para tumahimik ang iba, lalo na nang sinabihan sila ni Joe na maaari silang isunod kung hindi sila mag-aaral ng mabuti. Sa hapon ay nagkaroon ng pulong si Joe kasama ang lahat ng mga magulang. Si Leon na ina ng isa sa mga pinatalsik na bata ay galit na galit sa nangyari at maraming magulang ang sumusuporta sa kanya. Ngunit hindi sumuko si Joe at nagbigay ng isang talumpati tungkol sa ilang bulok na mansanas na sumisira sa buong mansanas na nasa basket. Ipinaliwanag niya na tinanggal niya ang 300 na bata upang iligtas ang 2,700 at nangako siya sa Diyos na aayusin niya ang paaralang ito. Ang talumpati niyang ito ay nakakuha ng suporta sa halos lahat ng magulang, ngunit si Leona ay nananatiling nagagalit. Kinabukasan ay pumunta si Joe sa paaralan para lang makita ang isang batang naghihintay sa kanya. Si Sams ay isa sa tinanggal at ngayon ay sinubukan niyang sabihin kay Joe na nagkamali siya dahil wala siyang ginawa ngunit alam ni Joe na hindi siya nagsasabi ng totoo sa kanya siya dinala sa bubong. Tinawag niyang duwag si Sams dahil hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang na siya ay pinatalsik at sinabi sa kanya na ang pagkonsumo ng mga ilegal na sangkap na yun ay papatay sa kanya, kaya kung gusto niyang mamatay ng ganoon ay dapat na lang siyang tumalon. Malinaw na tumanggi si Sams at nangako na magiging mas mahusay na siya. Tinanggap ito ni Joe at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon,
ngunit kung manggugulo siya muli ay tatanggalin na siya ng tuluyan. Sa oras ng break time, pumunta si Joe sa bawat mesa para marinig ang sasabihin ng mga mag-aaral at nag-aalok ng ilang payo. Natutuwa siyang makita na nakasuot ng Amerikana si Ray na nagpapakita ng napakagandang halimbawa, hindi katulad ni Sams at ng kanyang mga kaibigan na nakasuot ng walang kwentang pananamit. Nang mapansin niyang inaabala nila ang isang babae, sinabihan niya silang tumayo at kinutya ang kanilang mga damit sa harap ng lahat pagkatapos ay hiniling sa kanila na kantahin ang kanta ng paaralan. Pinaalalahanan din niya ang buong silid na walang dapat kumilos sa panahon ng pagkanta. Kaya nang yumuko si Darnell upang kunin ang ilang basura ay inutusan siya ni Joe na pumunta sa kanyang opisina. Hindi rin alam ng mga lalaki ang lyrics ng kanta dahilan para bigyan sila ni Joe ng parusa at ipinaalam sa lahat na mula ngayon ay dapat silang lahat ay handa ng kantahin ang kanta ng paaralan kung hindi ay may mga kahihinatnan. Pagkatapos ay pumunta si Joe sa guro ng musika na si Elliot upang sabihin sa kanya ang tungkol sa bagong panuntunan. Tinanggap ito ni Elliot ngunit ituturo niya ang kanta sa mga estudyante pagkatapos nilang magsanay para sa isang darating na choir concert sa New York. Ang mga bata ay nagsasanay ng Mozart at nais ni Elliot na igalang niya ang kanilang trabaho. Pinagsabihan niya si Joe na sinasabing hindi niya gusto ang ibang mga tao doon na nagugustuhan ang mga ginagawa niya, at sumagot si Joe sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya at pagkansela sa konsyerto para makapag-focus ang mga estudyante sa paparating na pagsusulit. Mula ngayon, ang pianista na si Mrs. Powers ang mamamahala sa klase ng musika. Pagkatapos, sa oras ng pakikipagpulong niya kay Darnell ay muling pinagsabihan si Joe. Sa tingin ni Darnell ay itinatrato siya bilang basura at gusto niyang tandaan ng punong guro na mga estudyante niya rin ito, at nauwi nga ang pangyayari sa pagkakasuspinde ni Darnell. Sinisikap ng pangalawang punong guro na si Joanne na iparamdam kay Joe ang dahilan, na ipinapaliwanag na si Darnell ay higit pa sa isang coach at walang nakakaintindi sa ginagawa ni Joe, ngunit tumugon siya na ganoon mismo ang gusto niya. Dumating ang araw ng pagsasanay sa pagsusulit at lahat ng mga mag-aaral ay pinupunan nito sa abot ng kanilang makakaya habang pinagmamasdan silang mabuti ng mga guro. Ayaw ni Joe na maghintay ng matagal para sa mga resulta, kaya ipinadala niya si Joanne sa school board para direktang humingi ng sulat. Isang umaga, ang espesyal na pagtatanghal na ginagawa ng isang estudyante para sa lokal na pamamahayag ay naantala ng isang pag-atake sa kantin. Bumalik ang isa sa mga pinatalsik na lalaki at binugbog si Ray, may hawak din itong kutsilyo. Mabilis siyang nahuli ni Joe at nagtaka kung paano siya nakapasok, sinabi sa kanya ng seguridad na may nagpapasok sa kanya mula sa loob. Sa sandaling yun, nagpasya si Joe na lahat ng gate ng paaralan ay ikakandado na. Maya-maya ay nakita ni Joe si Kenesha na nababalisa. Siya ay matalino na bata pero hindi naging maganda ang grado niya simula nung nawalan siya ng matitirhan dahil ayaw siya ng nanay niya. Dahil determinado na tumulong, isinama ni Joe si Joanne upang makausap ang ina ni Kenesha sa kanyang tahanan. Ipinaliwanag ng ina na ipinagbuntis niya si Kenesha noong siya ay teenager pa lang, kaya kinailangan niyang iwan ang kanyang normal na buhay para magtrabaho. Sa ngayon ay sinusubukan niyang ayusin ang kanyang buhay, ngunit yun ang naglalagay sa kanya sa isang kakilakilabot na estado ng pag-iisip. Kaya naman naisip niya na mas mabuting ipadala si Kenesha sa bahay na nagseserbisyo sa mga bata, ngunit hindi siya tumigil sa pagmamahal sa kanya. Nangako si Joe na tutulungan siyang makahanap ng mas magandang trabaho at mas magandang tirahan basta't kukunin niyang muli si Kenesha at tutulungan niya siyang manatiling nakatutok sa kanyang pag-aaral. Ang balita ng mga nakakandado na gate ay nakarating sa mga pahayagan, at sinamantala ni Leona ang pagkakataon na dalhin ng reklamo sa lupon ng paaralan. Pinagsabihan ni Frank si Joe dahil sa ugali niyang hindi makontrol, at binanggit na si Leona ay nag-oorganisa ng isang grupo para tanggalin siya at ang pinuno ng bumbero ay nasa kanyang panig. Sa palagay niya ay inilalayo ni Joe sa kanyang sarili ang lahat tulad ng ginawa niya sa kanyang asawa, kaya ngayon ay gagawa siya ng liham ng paghingi ng tawad kina Elliot at Darnell dahil kung nais ni Joe na rumespeto sa kanya ang mga ito, dapat siyang magsimula sa paggalang din sa awtoridad. Si Darnell ay muling naibalik, ngunit ang mga problema ay hindi pa natatapos. Dumating ang pinuno ng bumbero sa paaralan kasama ng mga tagapagbalita, kaya pinaalis sila ni Joe habang pinagbabantaan sila gamit ang isang pamalo. Sinusubukan ni Joanne na ipahayag ang kanyang mga alalahanin sa pangyayaring ito, ngunit gaya ng dati ay hindi siya pinansin. Sa pagkabigo ni Joe, nang sumunod na makita niya si Ray ay nang magpaalam ito dahil hindi na siya pwedeng manatili sa paaralang ito. Nang maglaon ay nadatna ni Joe si Sams at ang kanyang mga kaibigan na naglalaro sa banyo,
Sinabihan niya silang kantahin ang kanta ng paaralan at laking gulat niya nang marinig ang isang magandang pag-awit na ginawa sa estilo ng isang koro ng simbahan. Inamin ng mga lalaki na si Powers ang nagturo nito sa kanila, kaya pinuntahan siya ni Joe para batiin siya at hilingin sa kanya na ituro sa lahat ang bersyong ito ng kanta mula ngayon. Dumating ang mga resulta ng pagsasanay sa pagsusulit, at nabigo si Joe nang makitang nakakuha lamang sila ng 33%. Pinatawag niya ang lahat ng mga guro sa gym at sinabi sa kanila na ang kanilang kawalan ng kakayahan ang dapat sisihin para sa mga mababang resulta, kaya kailangan nilang magtrabaho ng doble. Gusto ni Joe na magsimula ng isang programa sa pagtuturo at isang karagdagang kurso sa remedial na pagbabasa tuwing Sabado, ngunit sinabi ng isang guro na mahirap papasukin ang mga bata tuwing Sabado at Linggo. Ang plano niya ay pupunta sila sa bahay ng bawat estudyante at kausapin ang kanilang mga magulang para isama sila. Marahil ay anyayahan din silang pumunta kung hindi sila marunong magbasa. Sa mga sumunod na linggo ay nagsisikap ang mga guro at mag-aaral upang maghanda para sa pagsusulit, at si Joe ay tinutulungan ang kanyang mga mag-aaral hanggat maaari. Ito ay hindi pa rin sapat para kay Leona na kasama ang pinuno ng bumbero at pumunta ng direkta sa alkalde upang makipag-usap. Sinubukan ni Frank at Rosenberg na ipagtanggol si Joe, ngunit pinalabas sila ni Batman sa pagpupulong at nakipagkasundo kay Leona upang hindi niya makumbinsi ang mga tao sa bayan na huwag siyang iboto. Si Batman ay ipapatanggal si Joe, at si Leona ay magtitipo ng suporta ng mga tao para sa kanyang kampanya. Maya-maya sa banyo, sinabi ni Batman sa pinuno ng bumbero na huhulihin nila si Joe para sa mga ilegal na kadena pagkatapos ng pagsusulit, na hindi alam na si Rosenberg ay nasa isa sa mga stall at naririnig ang lahat. Ipinaalam ito ni Rosenberg kay Frank at pinuntahan nila si Joe, na mabilis na gumawa ng plano. Kapag nakita ng mga gwardya na parating na ang hepe, itatawag nila ang Code 10 sa pamamagitan ng walkie-talkie at maaaring pansamantalang tanggalin ng mga guro ang mga kadena. Pagkatapos nito ay sinubukan ni Joan na kausapin si Joe tungkol sa progreso ng kanilang programa sa pagbabasa, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong abala upang tingnan ito ngayon at ang pangalawang punong guro ay dapat na gumawa ng mga bagay nang hindi siya kailangan sa lahat ng oras. Sa pagtatapos ng araw, hiniling ni Joan kay Joe na ilipat siya na ipinapaliwanag kung gaano nakakadismaya na magtrabaho kasama siya. Tinawag niya itong makasarili at masyadong madaldal na humahagupit sa mga taong hindi kayang lumaban, at sinabi na kalahati ng mga tauhan ay ganoon din ang nararamdaman, hindi pa lang sila umaalis dahil nagmamalasakit sila sa mga bata. Gayunpaman, si Joan ay napapagod na sa kanyang kawalan ng paggalang at suporta para sa mga guro kaya gusto niyang umalis. Kinabukasan bago ang pagpupulong, binigay ni Joe kay Joan ang kanyang mga papeles sa paglilipat. Pagkatapos ay binigyan niya ng talumpati ang mga bata tungkol sa hindi magandang katanyagan ng paaralan sa bayan, na nagbibigay inspirasyon sa kanila na patunayan na hindi sila mga ganid. Ipinakita rin niya ang kanyang pasasalamat sa mga guro, at binigyan niya ng papuri si Joan. Sumunod ay kinanta ni Powers ang Lean on Me at ang mga bata ay kumanta, nasa sabik na ipakita sa gobyerno na hindi sila mababa tulad ng iniisip nila. Nang makitang nagkakaisa ang buong paaralan, nagpasya si Joan na manatili. Sa araw ng pagsusulit, sinasagutan ng mga mag-aaral ang pagsusulit ng may kumpiyansa. Ngunit mayroon ding darating na pulong ng board ng paaralan at hindi na makapaghintay si Leona, kaya sa wakas ay binigyan ni Batman ng pahintulot ang punong bumbero upang makakuha ng Court of Order. Samantala sa paaralan, natuklasan ni Kenesha na siya ay buntis ngunit ang kanyang kasintahan ay hindi naniniwala na siya ang ama kahit na sumumpa siya na siya ang nag-iisang lalaki na nakasama niya. Nag-alok si Joe ng kanyang suporta at nangakong makakahanap sila ng iba pang alternatibo, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng isang gwardya na nagpahayag ng pagdating ng punong bumbero kasama si Leona at mga mamamahayag. Itinawag nila ang Code 10, sinubukan ni Joe na tanggalin ang mga kadena ngunit handa na ang hepe at may recording ng code na ito kaya naaresto si Joe dahil sa paglabag sa fire code, dahilan para si Joan ang mamahala. Nang gabing yun, nagdaos ng pulong ang lupo ng paaralan. Sinubukan ni Frank na ipagtanggol ang trabaho ni Joe, ngunit sinabi ni Leona na nakakuha lamang ang paaralan ng 33% sa panahon ng pagsasanay sa pagsusulit, ibig sabihin ay talagang nabigo si Joe sa kanyang trabaho. Ang pagpupulong ay biglang nag-ambala nang ang bawat isang mag-aaral ay nagpakita na humihiling na palayain si Joe. Alam ni Batman na hindi magiging maganda kung tatanggalin nila ang isang lalaki na may ganoong suporta kaya kinausap niya si Joe na hinihiling sa kanya na sabihin sa mga estudyante na umalis. Nang tumanggi si Joe, pinalabas ni Batman ang malalaking armas at ipinaliwanag na naghahanda ang mga pulis sa labas.
Kung magkakagulo ang mga estudyante, maaaring maging marahas ang mga pangyayari. Pumayag si Joe na makipag-usap sa kanila ngunit para lamang sa kanilang kaligtasan, hindi dahil sa tingin niya ay may ginagawa silang mali. Paglabas niya ay nakikipag-usap si Leona sa mga bata, ngunit iniinsulto lang siya at pinaalala ang lahat ng ginawa ni Joe para sa paaralan. Naantig siya nang marinig niyang tinawag nila siyang ama, ngunit nag-aalala pa rin siya sa mga pulis kaya humarap siya at pinaalalahanan silang gumalang sa batas. Ang kanyang pagsasalita ay biglang pinutol ni Joanne, na nagdala ng mga resulta ng mga pagsusulit na may mahusay na balita na ang paaralan ay pumasa. Habang nagdiriwang ang lahat, sinabi ni Joe kay Batman na siya at ang kanyang estado ay pwede nang pumunta sa impyerno. Napanatili ni Joe ang kanyang trabaho, at tinapos ng mga estudyante ang gabi sa pagkanta ng kanta ng paaralan. Pagdating ng araw ng pagtatapos ng mga senior high school, ibinigay ni Joe ang mga diploma na may mga salitang may pagmamalasakit para sa bawat estudyante. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!